Sa dulo ng isang liblib na baryo na napapalibutan ng palayan, niyugan at mga matandang punong kahoy ay naroon ang isang maliit na kubong pawid na halos sumuko na sa tindi ng panahon. Sa unang tingin ay mapagkakamalan itong abandonado sapagkat ang mga dingding nito ay tagpi-tagpi sa lumang kawayan at ang bubong ay ilang ulit ng sinuyod ng hangin at ulan. Ngunit sa kabila ng kaabaan ng itsura nito ay may naninirahang isang pamilyang matagal nang sumusubok lumaban sa buhay kahit tila lagi silang talunan sa mata ng mundo. Ang ulo ng pamilya ay si Mauro, isang payat ngunit matibay na lalaki na araw-araw ay lumalabas ng bahay bago pa man tumilaok ang manok. Sanay na ang kanyang mga palad sa gaspang ng lubid, araro at mga sako ng palay na hindi naman sa kanya. Karaniwan siyang kinukuha bilang kargador sa palengke, tagaputol ng damo sa mga bakuran ng may kaya, o kaya ay katulong sa bukid ng mga taong mas may lupa kaysa dangal. Sa bawat hapon ay umuuwi siyang hapong-hapo. Bitbit ang ilang baryang halos hindi sapat sa isang kainan ng mag-anak. Ang kanyang asawa ay si Clara, isang babaeng tahimik magsalita ngunit malalim mag-isip. Kung si Mauro ay pagod sa gawain sa labas, si Clara na may ubos na ubos sa loob ng bahay. Siya ang sumasalo sa lahat. Pag-aalaga sa dalawang anak nilang sina Lina at Tino, pangungutang sa tindahan, pakikisuyo sa kapitbahay, at pagtatakip sa kahihiyan ng kanilang kalagayan. Kahit gaano siya kasipag, ang kahirapan ay waring isang kumot na mahigpit na nakabalot sa kanilang pamilya. Anumang pilit niyang tanggalin ay lalo lamang kumakapit. Si Lina, ang panganay na 12 taong gulang, ay maagang natutong tumulong sa ina. Sa murang edad ay marunong na siyang magsaing ng kaunting bigas na kailangang dagdagan ng maraming tubig upang magmukhang kasya. Marunong na rin siyang magpahid ng langis sa noo ng amang lagnatin dahil sa pagod at magpatahan ng nakababatang kapatid kapag dumadaing ito sa gutom. Si Tino naman, na 8 taong gulang pa lamang, ay payat, mahiyain at laging nakamasid sa mga batang kasing edad niyang malulusog, masaya at walang alalahanin sa plaza ng baryo. Sa baryong iyon, ang kahirapan ng pamilyang Mauro ay hindi nalihim. Alam iyon ng lahat, sapagkat matagal na silang lubog sa utang sa tindahan ni Aling Sion, sa pautang ni Kapitan Berto, at maging sa pakiusap kay Mang Teban na may-ari ng gilingan. Ang masakit lamang, ang kanilang paghihirap ay hindi basta alam ng mga tao. Ito ay madalas pang gawing paksa ng usapan, tawanan at pangmamaliit. Kapag dumaraan si Clara sa may poso upang umigib, may mga babaeng kunwaring mahina ang boses ngunit sadyang pinapaabot sa kanyang pandinig ang mga salita. Ayan na si Clara. Hindi pa rin yata nakakabayad kina Aling Sion. Paano magbabayad, wala namang mapiga sa asawa? Mahirap na nga, parang walang pag-asa pa. Kung minsan ay sasagot ang isa pa. Ang masaklap, anak ng anak, tapos hindi naman kayang buhayin. Naririnig iyon ni Clara, ngunit lagi niyang pinipili ang katahimikan. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil alam niyang ang sagot ng mahirap ay madalas nagiging dahilan lamang upang lalo siyang apihin. Si Mauro naman ay hindi rin ligtas sa paghamak. Sa palengke, kapag may pagkakataong wala siyang makuhang trabaho, may mga tindero at kargador na sinasadya siyang unahan sa mga raket. May ilan pang magbibiro ng may pait. Mauro, baka pati anino mo ay gusto mo ng isangla. Oy, huwag niyo nang bigyan ng mabigat na sako iyan. Baka pati kalansay niya ay bumigay. May mga araw na tatawa na lamang siya upang mapagtakpan ng sakit. Ngunit sa loob-loob niya ay para siyang unti-unting nilalamon ng hiya. Sa bawat gabing sabay-sabay silang 4 na nakaupo sa lapag ng kanilang kubo. Dama ang lamig na pumapasok sa siwang ng kawayan. Tahimik nilang hinaharap ang manipis na hapunan. Kadalasan ay lugaw, minsan ay nilagang saging, kung minsay kanin na may asin at kaunting tuyo kung may pambiling sapat.
Ngunit sa kabila ng kakapusan ay pilit pinananatili ni Clara ang isang bagay na ayaw niyang maagaw ng kahirapan, ang dangal ng kanyang pamilya. "Anak," wika niya kay Lina at Tino isang gabi habang pinaghahatian nila ang iisang pritong galunggong na halos buto na lamang. "Kahit mahirap tayo, huwag ninyong hahayaan na maging masama ang loob ninyo sa tao. Hindi lahat ng mayroon ay mabuti at hindi lahat ng wala ay kaawa-awa." Tahimik na tumango si Lina, ngunit si Tino ay napabuntong hininga. "Inay," mahinang tanong niya, "bakit po ba lagi tayong kulang? Lagi po bang ganito?" Napayuko si Mauro. Ang simpleng tanong ng bata ay tila patalim na tumama sa kanyang pagkatao bilang ama. Nais sana niyang sabihin na lilipas din ang lahat, ngunit sa dami ng taon na lumipas na wala namang nagbago, kahit siya'y nahirapang maniwala sa sariling pag-asa. Si Clara ang sumagot, "Hindi habang buhay, anak. Darating din ang araw na giginhawa tayo. Hindi man natin alam kung kailan, pero darating iyon." Hindi sumagot si Tino, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatanaw sa kaserolang halos maubos na ang laman. Isang umaga, sa kasagsagan ng tag-init, lalong nabigat ang kanilang suliranin. Dumating sa bahay si Aling Sion, tangan ang maliit na kwaderno ng utang at isang mukhang hindi sanay sa habag. Mula sa may bakuran pa lamang ay malakas na niyang tinawag si Clara. "Clara, lumabas ka nga riyan. Hindi ako naparito para makipagtaguan." Dali-daling lumabas si Clara, kasunod si Lina na halatang kinakabahan. Nasa trabaho noon si Mauro sa kabilang sitio at si Tino na may naglalaro ng patpat sa may hagdan. "Aling Sion, magandang umaga po." Pilit na magalang na bati ni Clara. "Anong maganda?" Masungit na tugon ng matanda. "Mag-iisang taon na ang utang ninyo sa tindahan ko. Asukal, bigas, kape, sardinas, mantika, lahat nakatala rito. Hanggang kailan ako maghihintay?" "Pasensya na po. Naghahanap po ng mas maayos na kita si Mauro. Magbabayad po kami kahit paunti-unti." "Paunti-unti?" Halos tumaas ang kilay ni Aling Sion. "Iyan na nga ang lagi mong sabi. Wala naman akong napapala. Huwag mo akong gawing kawanggawa. Tindahan ito, hindi bahay ampunan." Napayuko si Clara habang pinipisil ang dulo ng kanyang saya. Ang mga kapitbahay na naroon sa di kalayuan ay nagsimula ng sumulyap, makinig at magbulungan. Hindi iyon nalingid kay Clara. Ang kahihiyan ay muling inilatag sa harap ng maraming mata. Lalong lumakas ang boses ni Aling Sion. "Kung hindi kayo makabayad sa katapusan ng linggo, huwag na huwag kang aapak sa tindahan ko. Kahit asin, hindi na kayo makakakuha." Bago pa man makasagot si Clara, ay narinig nila ang boses ng isang babae mula sa katabing bakuran. "Hayaan mo na, Aling Sion. Kahit pigain mo iyang mga iyan, wala ka ring makukuha." Sinundan iyon ng mahinang tawanan ng ilan. Namilog ang mata ni Lina at sa kauna-unahang pagkakataon ay tila gusto niyang sumagot para sa ina. Ngunit hinawakan lamang siya ni Clara sa braso at bahagyang umiling. Ayaw niyang makita ng mga tao na pati ang kanyang anak ay natututong makipagtalo dahil sa sakit. Nang makaalis si Aling Sion ay saka lamang naupo si Clara sa may hagdan ng kubo at napaluhan ng tahimik. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang pag-iyak ng mga sanay ng masaktan ay kadalasang tahimik lamang dahil wala na rin namang nakikinig. Lumapit si Lina at niyakap ang ina. "Inay, huwag na po kayong malungkot." Ngumiti si Clara, ngunit halatang pilit. "Ayos lang ako, anak." Mula sa gilid ay nagsalita si Tino. "Bakit po ganoon sila magsalita sa atin? Masama po ba tayong tao?" Napapikit si Clara. Iyon ang klase ng tanong na mas mahirap sagutin kaysa sa gutom. "Hindi, anak," sagot niya matapos ang ilang sandali. "May mga tao lang talagang madaling makalimot na pare-pareho tayong tao." Nang hapon ding iyon ay umuwi si Mauro na matamlay. Hindi siya nakahanap ng trabaho.
Ang inaasahan sana niyang kikitain ay nauwi lamang sa pagod sa paglalakad at pabalik-balik na pagtatanong. Nang ikwento ni Clara ang pagpunta ni Aling Sion, para siyang binagsakan ng malaking bato sa dibdib. Umupo siya sa lapag at ilang saglit na walang imik. "Pasensya ka na, Clara," sa wakas ay nasabi niya. "Pakiramdam ko wala akong naitutulong sa inyo." Hindi siya agad sinagot ni Clara. Lumapit lamang siya at inabot ang isang basong tubig. "Hindi mo kasalanan na mahirap tayo," marahan niyang tugon. "Ang masama kung titigil tayong lumaban." Ngunit sa loob ni Mauro ay may nadurog na namang bahagi ng kanyang dangal. Sa dami ng taong nang hamak sa kanya, ang pinakamasakit pa rin ay ang sarili niyang pakiramdam na siya'y bigong ama. Kinabukasan ay araw ng pamilihang bayan. Sa mga ganitong araw, mas masigla ang baryo sapagkat may mga dumarating na naglalako mula sa ibang lugar, prutas, gulay, damit, kagamitan, at kung ano-ano pa. Kahit walang gaanong pambili, madalas ay pumupunta pa rin si Clara sa palengke upang tumingin-tingin, umasa sa mas murang paninda, o makisuyo sa kakilalang maaaring magpautang kahit kaunti. Bago siya umalis, ay nakiusap si Lina na sumama. "Inay, baka po may makitang murang gulay." Tumango si Clara. Iniwan nila si Tino kay Mauro na balak namang magtungo sa kabilang kanto upang muling maghanap ng pagkakakitaan. Pagsapit ng mag-ina sa pamilihan ay bumungad sa kanila ang karaniwang tanawin. Mga bilao ng isda na pinapaligiran ng langaw, mga tali ng bawang at sibuyas na nakasabit sa harap ng mga pwesto, mga tinder at tinderong abala sa pakikipagtawaran, at mga mamimiling tila sanay ng mag-unahan sa murang paninda. Ngunit sa araw na iyon ay may kakaibang presensya sa gitna ng palengke. Sa dulong bahagi malapit sa lumang balete ay may isang bagong pwesto na hindi pa nakita ni Clara dati. Hindi ito kasing ingay ng iba. Wala ring maraming paninda na nakahilera. Isang malaking bayong lamang na puno ng mapuputing butil ng bigas ang nasa ibabaw ng mesang kawayan, at sa tabi nito ay ilang supot ng munggo, mais at tila mga halamang hindi karaniwan ang anyo. Ang may-ari ng pwesto ay isang lalaking nasa gitnang gulang, maayos manamit ngunit simple, may balat na tila hindi nasusunog sa araw, at may mga matang malalim kung tumingin. Hindi siya sumisigaw upang maganyaya ng mamimili. Nakaupo lamang siya ng tuwid, tahimik at wari naghihintay sa tamang taong lalapit. Naagaw nito ang pansin ni Lina. "Inay, bago po yata iyang tindero na iyan." Napatingin si Clara. Oo nga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na humatak sa kanya upang mapalapit doon. Hindi kagaya ng ibang pwesto na agad mong malalanghap ang amoy ng pinatuyo o maririnig ang tila walang tigil na tawaran, ang pwestong iyon ay may katahimikang nakapapawi. Para bang sa gitna ng magulong palengke ay may bahaging payapa. Nang mapadaan sila sa harap ng pwesto, ay bahagyang itinaas ng lalaki ang tingin. Ngumiti siya kay Clara, hindi tulad ng ngumiti ang mga taong may gustong ibenta, kundi tila isang matagal nang nakakakilala. "Magandang araw," sabi nito sa banayad na tinig. "Magandang araw rin," tugon ni Clara. Tiningnan ni Lina ang bayong ng bigas. Kapansin-pansin ang kinang ng mga butil na animoy mas maputi at mas buo kaysa karaniwang bigas sa baryo. Hindi ito kuminang na parang metal, kundi parang may kakaibang linis at ganda. "Magkano po ang bigas?" tanong ni Clara. Bagaman alam niyang malamang ay hindi niya rin ito mabibili. "Para sa iba, mahal," sagot ng lalaki. "Para sa tamang tao, abot kaya." Bahagyang nagtaka si Clara sa paraan ng pagsagot, ngunit hindi na siya nag-usisa. Nasanay na siyang umiwas sa mga panindang hindi niya naman kayang bilhin. "Pasensya na po," anya. "Titingin lang sana kami." "Ako ang may sabi na tumingin kayo," mahinahong wika ng lalaki. "Hindi lahat ng lumalapit dito ay bumibili.
May ilan na dapat lang makakita. Hindi na alam ni Clara kung ano ang isasagot. May kabutihan ang mukha ng tindero, ngunit may bagay din dito na hindi niya maipaliwanag. Para bang hindi ito ganap na karaniwang tao. Tumikhim si Lina at bumulong, "Inay, ang puti po ng bigas niya." Narinig iyon ng lalaki at marahang ngumiti. "Maganda nga yan. Kapag naisaing, mabango. Kapag pinaghati-hatian, parang laging kasya." Napahinto si Clara sa huling sinabi nito. Parang laging kasya. Sa bahay nila, iyon ang pinakaimposibleng himala. "Hindi po muna kami bibili," magalang niyang sabi. "Wala pa po kaming sapat na pera." Tila hindi naman nabigo ang lalaki. Bagkus ay lalo pa siyang naging mahinahon. "Balikan mo ako," sabi niya habang nakatingin ng diretso kay Clara. "Kapag wala ka ng malapitan, dito ka bumalik." Naramdaman ni Clara ang kakaibang pangingilabot sa batok. Ang mga salita ng lalaki ay payak, ngunit may bigat na tila higit sa karaniwang paanyaya ng isang tindero. "Paano po ninyo nasabing wala na akong malapitan?" Halos hindi niya namalayang naitanong niya. Sandaling natahimik ang lalaki. Saka ito sumagot ng parang may alam na lampas sa dapat malaman ng estranghero. Ang taong sanay ng magtiis ay madaling makilala, lalo na ang taong pinipiling manahimik kahit durog na ang loob. Hindi nakaimik si Clara, kahit si Lina ay napatitig na lamang sa tindero. Sa paligid ay patuloy ang ingay ng palengke, ngunit sa ilang sandaling iyon ay tila nawala iyon sa pandinig ni Clara. May gusto siyang itanong pa, ngunit bigla niyang naramdaman ang hiya sa sariling kalagayan. Baka pinaglalaruan lamang siya ng lalaki. Baka isa na naman itong paraan upang ipalalang wala siyang maipambili. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Lina. "Tara na, anak." Tumango si Lina, ngunit bago sila tuluyang lumayo ay muli silang tinawag ng tindero. "Clara." Biglang napahinto ang babae. Dahan-dahan siyang lumingon. "Paano po ninyo nalaman ang pangalan ko?" Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin lamang ito sa kanya ng may payapang mga mata. "May mga pangalan," sabi nito, "na matagal nang binubulong ng hangin sa mga punong nakasaksi ng paghihirap." Napatda si Clara. Hindi na niya alam kung dapat ba siyang matakot o magtaka. Wala na siyang nasabi. Hinila na lamang niya si Lina at mabilis na lumayo mula sa pwesto. Habang naglalakad sila pauwi, kapwa sila tahimik ng kanyang anak. Tila parehong nilalaro ng isip nila ang kakaibang pagkikita. Pagkaraan ng ilang sandali ay si Lina ang unang nagsalita. "Inay, kilala niyo po ba siya?" Umiling si Clara. "Hindi. Pero alam niya po ang pangalan ninyo." "Oo. Babalikan po ba natin siya?" Hindi agad sumagot si Clara. Sa kanyang dibdib ay may halong pag-aalinlangan at kung anong munting pag-asang ayaw muna niyang pangalanan. Sanay siyang mabigo, kaya natuto na siyang umiwas sa mga bagay na maaaring magpasaya sa isip ngunit manakit sa bandang huli. "Hindi ko alam," mahinang wika niya. Ngunit pagsapit nila sa tapat ng kanilang kubo, naroon ang isang panibagong dagok. Nakaupo sa may bakod si Kapitan Berto, ang pinakamayamang tao sa kanilang baryo at siya ring pinakamaraming pinautang na halos walang nakakatakas sa interes. Nakaayos ang kanyang puting kamisa, may baston sa tabi at ang mukha ay halatang hindi naparoon upang makipagkumustahan. Nang makita si Clara ay tumayo ito at inayos ang tikwas ng sombrero. "Mabuti at dumating ka," sabi nito. "Napagpasyahan ko na. Kung hindi makababayad si Mauro sa loob ng 3 araw, kukunin ko ang maliit ninyong taniman sa likod. Ako rin naman ang may hawak ng kasulatan." Parang piniga ang dibdib ni Clara. Ang maliit na taniman sa likod ng bahay ang tanging piraso ng lupa na maaari sana nilang pagkukunan ng kamote, gulay o anumang pantawid gutom sa hinaharap. "Kapitan, maawa po kayo," halos pabulong niyang sabi. "Iyon na lang po ang natitira sa amin." Umismid si Kapitan Berto. Ang awa ay para sa marunong magbayad.
Ilang ulit ko na kayong pinagbigyan. Hindi pwedeng puro pakiusap. Mula sa may pintuan ay lumabas si Mauro na kanina pa pala naroon at tahimik na nakikinig. May takot at galit sa kanyang mukha, ngunit alam niyang wala siyang lakas upang labanan ang taong nasa harap niya. "Kapitan," sabi ni Mauro, "bigyan niyo pa kami ng kaunting panahon." "Tama na," putol nito. 3 araw. Kapag wala, akin na ang lupa." Pagkasabi niyo ay tinalikuran sila ng matanda at dahan-dahang lumakad palayo, na para bang wala siyang binitawang sentensya sa isang pamilyang halos wala nang masandalan. Naiwan ng mag-anak sa harap ng kanilang kubo, tahimik, gipit at tila lalo pang iniipit ng tadhana. Sa sandaling iyon ay muling sumagi sa isip ni Clara ang mga mata ng misteryosong tindero sa palengke, ang mapuputing butil ng bigas sa bayong, at ang boses nitong banayad ngunit tila may dalang lihim. "Kapag wala ka nang malapitan, dito ka bumalik." Habang unti-unting dumidilim ang langit sa ibabaw ng baryo, hindi alam ni Clara na ang mga salitang iyon ang simula ng malaking pagbabagong magpapayanig sa kanilang buhay. Pagbabagong hindi lamang susubok sa kanilang gutom at utang, kundi maging sa kanilang dangal, katatagan at kakayahang manatiling mabuti sa gitna ng biyayang maaaring ikasira rin ng tao. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sa ilalim ng bigat ng pangamba, may mumunting liwanag na sumiklab sa puso ni Clara. Isang liwanag na kasinliit ng butil ng bigas, ngunit maaaring maglaman ng hiwagang kayang baguhin ang kapalaran ng buong pamilya. Ang gabi matapos ang pagbisita ni Kapitan Berto ay bumalot sa kanilang tahanan na parang mas mabigat kaysa karaniwan. Ang hangin na pumapasok sa siwang ng kanilang kubo ay tila may dalang kaba at ang katahimikan ay mas maingay kaysa anumang sigawan. Wala ni isa sa kanila ang agad nakatulog. Nakaupo si Mauro sa may pintuan, nakatanaw sa dilim ng paligid. Paminsan-minsay napapahawak siya sa ulo, wari sinusubukang hanapan ng solusyon ang problemang wala namang malinaw na sagot. Sa loob ng kubo, si Clara naman ay abala sa paghahanda ng manipis na hapunan. Lugaw na halos tubig na lamang na pinaghati-hatian nilang 4. Tahimik silang kumain. Walang naglakas loob na magsimula ng usapan sapagkat alam nilang iikot lamang iyon sa parehong problema, utang, kahirapan at ang banta na mawawala ang natitira nilang lupa. Matapos ang hapunan ay humiga na ang mga bata. Si Lina ay nakapikit ngunit halatang gising pa rin, samantalang si Tino ay mahigpit na yakap ang kanyang lumang unan, tila doon kumukuha ng kaunting kapanatagan. Sa gitna ng gabi ay marahang nagsalita si Clara. "Mauro?" Mahinang tawag niya. Lumapit ang lalaki at naupo sa tabi niya. "Ano yon?" Sandaling nag-alinlangan si Clara bago nagsalita. "Naalala mo ba? Sinabi ko kanina na may nakita kaming bagong tindero sa palengke?" Tumango si Mauro. "Oo, bakit?" "Hindi ko maipaliwanag," patuloy ni Clara. "Pero kakaiba siya. Parang may alam siya tungkol sa atin." Napakunot ang noo ni Mauro. "Paano mo nasabi?" "Tinawag niya ako sa pangalan ko kahit hindi ko naman siya kilala. At ang mga sinabi niya, parang alam niya ang kalagayan natin." Sandaling natahimik si Mauro. Sa baryo, hindi bago ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi karaniwan, mga engkanto, duwende o iba pang hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit sa gitna ng gutom at problema, mas pinipili niyang manatili sa realidad. "Baka naman may nakapagsabi lang sa kanya," sagot niya, bagaman hindi ganap ang kanyang paniniwala sa sariling paliwanag. Umiling si Clara. "Hindi lang iyon. Iba ang pakiramdam. Para bang hindi siya basta tindero lang." Napabuntong hininga si Mauro. "Kahit sino pa siya, Clara, wala naman tayong pambili." "Hindi iyon ang punto ko," sagot ni Clara. "Sinabi niya, bumalik ako kapag wala na akong malapitan."
Muling napatingin si Mauro sa dilim sa labas. Ang mga salita ay tila simpleng paanyaya lamang, ngunit sa kalagayan nila, kahit ang pinakamaliit na pag-asa ay nagiging mahalaga. 3 araw, mahina niyang sabi. 3 araw bago kunin ni Kapitan Berto ang lupa natin. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan pa ako lalapit. Naramdaman ni Clara ang bigat ng tinig ng asawa. Hindi siya agad sumagot. Ngunit sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng tindero at ang bayong ng kakaibang bigas. Kinabukasan ay maaga muling umalis si Mauro upang maghanap ng trabaho. Ngunit tulad ng mga nakaraang araw, ang kanyang pagsusumikap ay sinalubong lamang ng kabiguan. May mga nauna na sa kanya sa mga raket at ang iba naman ay ayaw na siyang kunin dahil sa dami ng humihingi ng trabaho. Pagbalik niya sa hapon ay bakas sa kanyang muka ang pagkadismaya. Wala siyang dalang pera ni kahit kaunting pagkain. Samantala, sa bahay ay pilit na pinapakalma ni Clara ang mga anak. Ngunit sa bawat sandali ay lalong sumisikip ang kanilang sitwasyon. Wala na silang makuhang utang sa tindahan at ang natitirang pagkain ay halos sapat na lamang para sa isang araw. Kinagabihan, matapos ang isa na namang tahimik na hapunan, nagpasya si Clara. "Mauro," wika niya, "babalik ako bukas sa palengke." Napatingin ang lalaki sa kanya. "Para saan?" "Para hanapin ang tindero." Sandaling natahimik si Mauro. Alam niyang walang kasiguruhan ng hakbang na iyon, ngunit sa kabilang banda, wala na rin silang ibang mapuntahan. "Sige," sagot niya sa wakas. "Subukan natin." Kinabukasan ay maaga pang nagtungo si Clara sa palengke kasama si Lina. Ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit ang ilang tindero ay nagsisimula na ring maglatag ng kanilang paninda. Diretso siyang naglakad patungo sa dulong bahagi ng palengke malapit sa matandang balete. Sa kanyang dibdib ay may halong kaba at pag-asa. Pagdating niya roon ay napahinto siya. Naroon pa rin ang pwesto, ang parehong mesa, ang parehong bayong ng mapuputing bigas at ang parehong lalaking tahimik na nakaupo na tila naghihintay. Nang mapansin siya ng tindero ay agad itong ngumiti na para bang alam na nito ang kanyang pagdating. "Pumalik ka," sabi nito. Lumapit si Clara, bahagyang kinakabahan. "Oo," hindi na siya nagpaligoy-ligoy. "Wala na po kaming malapitan." Tahimik na tumango ang tindero na para bang iyon ang eksaktong sagot na hinihintay niya. "Alam ko," sagot nito. Napatingin si Lina sa ina at pagkatapos ay sa tindero. Ang mga mata nito ay hindi nakakatakot, ngunit hindi rin pangkaraniwan. Para bang sa loob ng mga ito ay may lalim na hindi kayang abutin ng karaniwang pag-unawa. "Magkano po ang bigas?" tanong ni Clara. Bagaman alam niyang baka hindi pa rin niya ito kayang bilhin. Ngumiti ang tindero. "Para sa iyo, hindi pera ang kapalit." Napakunot ang noo ni Clara. "Kung hindi po pera, ano po?" "Pananalig," sagot nito ng payapa, "at kabutihan ng puso." Hindi nakaimik si Clara. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. "Kukuha ka ng bigas mula rito," patuloy ng tindero. Itinuro ang bayong. "Iuwi mo, isaing mo, ibahagi ninyo. Ngunit tandaan mo, ang biyaya ay hindi para itago, kundi para ipamahagi." Napatingin si Clara sa bayong. Ang mga butil ng bigas ay tila mas kumikislap sa liwanag ng umaga. "Ano po ang kapalit?" muling tanong niya, mas maingat na ngayon. "Ang kapalit," sagot ng tindero, "ay kung paano ninyo ito gagamitin." Sandaling natahimik si Clara. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Maaari ba siyang magtiwala sa isang estranghero? Paano kung may kapalit na hindi niya kayang ibigay? Ngunit naalala niya ang kanilang kalagayan, ang gutom ng kanyang mga anak, ang utang na hindi mabayaran, at ang banta na mawala ang kanilang lupa. "Kung tatanggihan ko ito," bulong niya sa sarili, "ano ang matitira sa amin?" Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin sa tindero. "Tatanggapin ko po,"
Ngumiti ang lalaki, tila kontento. Kumuha ito ng isang maliit na supot at nagsalin ng bigas mula sa bayong. Ngunit habang ginagawa iyon, napansin ni Clara ang isang bagay. Hindi nababawasan ang laman ng bayong. Kahit ilang sandok na ang inilagay ng tindero sa supot, nananatiling puno ang lalagyan. Nanlamig ang kamay ni Clara. Hindi po ba? Nauubos? Hindi niya napigilang itanong. Ang tunay na biyaya, sagot ng tindero, ay hindi nauubos kung tama ang paggamit. Iniabot nito ang supot ng bigas kay Clara. Dalhin mo ito sa inyong tahanan at tandaan mo ang sinabi ko. Kinuha ni Clara ang supot na para bang hawak niya ang isang bagay na higit pa sa karaniwang pagkain. Sa kanyang dibdib ay may halo-halong damdamin, takot, pag-asa at pagdududa. Salamat po, mahinang sabi niya. Tumango ang tindero. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, wika nito. Magpasalamat ka sa pagkakataong ibinigay sa iyo. Bago pa makapagtanong si Clara ng iba pa, ay tila nag-iba ang hangin sa paligid. Sa isang iglap nang linggunin niya ang ibang bahagi ng palengke at muling ibalik ang tingin sa pwesto, napansin niyang tila lumabo ang anyo ng tindero, parang unti-unting natatabingan ng liwanag. Napapikit siya sandali. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, naroon pa rin ang mesa at ang bayong, ngunit ang tindero ay tila naging tahimik at hindi na nagsalita pa. Hinawakan ni Lina ang kanyang kamay. Inay, uuwi na po ba tayo? Tumango si Clara. Oo. Habang naglalakad sila pauwi, mahigpit niyang hawak ang supot ng bigas. Para itong isang lihim na hindi niya palubos na nauunawaan. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang mga salita ng tindero. Ang biyaya ay hindi para itago, kundi para ipamahagi. Hindi pa niya alam kung ano ang tunay na kahulugan nito. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may dala siyang pagkain na hindi niya inutang, hindi hiningi at hindi rin binili. At sa bawat hakbang niya pauwi, unti-unting sumisibol sa kanyang puso ang isang tanong. Ang bigas bang ito ay sagot sa kanilang problema? O simula ng isang pagsubok na higit nilang kailangang paghandaan? Pagdating ni Clara at Lina sa kanilang kubo, ay agad silang sinalubong ni Tino na halatang kanina pa naghihintay. Inay, may dala po ba kayo? Sabik na tanong ng bata. Hindi agad sumagot si Clara. Sa halip ay marahan niyang itinaas ang supot ng bigas. May dala ako. Lumapit si Tino at hinawakan ang supot na tila isang kayamanan. Ang dami po nito. Ngunit sa totoo ay hindi naman ito ganoon karami kung susukatin sa karaniwang pangangailangan ng isang pamilya. Sapat lamang ito para sa isang kainan o dalawa kung titipirin. Ngunit sa kanilang kalagayan, ito na ang tila isang biyayang matagal na nilang hinihintay. Lumabas mula sa loob si Mauro. Napatingin siya sa supot at sa mukha ni Clara na tila may kakaibang katahimikan. Galing sa tindero? Tanong niya. Tumango si Clara. Oo. Magkano? Wala. Sagot niya. Napakunot ang noo ni Mauro. Wala. Hindi niya tinanggap ang pera. Ibinigay niya ito. Basta na lang. Hindi agad nagsalita si Mauro. Ang ganitong pangyayari ay hindi pangkaraniwan. Sa baryo, walang basta nagbibigay ng walang kapalit. May sinabi ba siya? Tanong niya. Meron, sagot ni Clara. Isaing natin. Ibahagi natin. At huwag daw nating itago ang biyaya. Nagkatinginan ang mag-asawa. May halong pagdududa at pag-asa sa kanilang mga mata. Subukan natin. Sa wakas ay sabi ni Mauro. Agad na naghanda si Clara. Kinuha niya ang lumang kaldero at hinugasan ito ng maigi na para bang naghahanda siya sa isang bagay na higit pa sa simpleng pagluluto. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang bigas sa palanggana upang hugasan.
Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. "Lina, lapit ka nga," tawag niya. Lumapit ang bata. "Bakit po, inay?" "Itong bigas?" bulong ni Clara. Iba ang itsura. Tiningnan ni Lina ang laman ng palanggana. Ang mga butil ng bigas ay hindi lamang maputi. Tila may bahagyang kintab na parang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Hindi ito halatang ginto, ngunit may kakaibang ningning na hindi maipaliwanag. "Parang may liwanag po," sabi ni Lina. Napahawak si Clara sa dibdib. Naalala niya ang bayong ng tindero na tila hindi nauubos at ang paraan ng pagsasalita nito na parang may lihim na hindi pa niya nauunawaan. "Isaing na natin," sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Inilagay niya ang bigas sa kaldero, nilagyan ng tubig at isinilong sa apoy. Habang unti-unting kumukulo ang laman nito ay may kakaibang amoy na kumalat sa loob ng kubo, hindi katulad ng karaniwang kanin. Ito'y mas mabango, mas malinis sa pangamoy, na parang may halong sariwang hangin ng bukirin at tamis ng bagong ani. Napalingon si Mauro. Amoy pa lang, parang espesyal na. Tumango si Clara, ngunit nanatiling tahimik. Sa kanyang loob ay may halong pananabik at kaba. Pagkaraan ng ilang sandali ay naluto ang kanin. Binuksan ni Clara ang takip ng kaldero at doon ay muli silang namangha. Ang kanin ay hindi lamang maputi, tila bahagyang kumikislap ang bawat butil. Hindi ito nakasisilaw, ngunit sapat upang mapansin na hindi ito pangkaraniwan. "Ang ganda po," bulong ni Tino. Naglagay si Clara ng kanin sa 4 na mangkok, pantay-pantay, gaya ng nakasanayan nila. Ngunit kahit sinubukan niyang sukatin ng maayos, napansin niyang tila mas marami ang laman kaysa sa inaasahan niya mula sa dami ng bigas na niluto. Umupo silang 4 at nagsimulang kumain. Sa unang subo pa lamang ay napatingin si Mauro kay Clara. "Masarap," sabi niya, tila hindi makapaniwala. Tumango si Clara. "Oo, hindi lamang ito masarap, ito'y kakaiba. Ang bawat subo ay tila nagbibigay hindi lamang ng kabusugan kundi ng kakaibang gaan sa pakiramdam." Si Tino, na karaniwang nagrereklamo sa kakulangan ng pagkain, ay tahimik na kumakain ngayon, ngunit halatang nasisiyahan. "Parang hindi po agad nakakagutom," sabi nito habang ngumunguya. Napangiti si Lina. "Oo nga." Nagpatuloy silang kumain at sa kanilang pagtataka, kahit ilang ulit silang sumandok, tila hindi agad nauubos ang laman ng kaldero. Napahinto si Clara. Tiningnan niya ang kaldero, saka ang mga mangkok. "Mauro," pulong niya. "Napansin ko rin," sagot ng lalaki. Hindi nila kailangang magsalita ng malinaw upang magkaunawaan. Ang nangyayari ay hindi na maipapaliwanag ng karaniwang katuwiran. Nang matapos silang kumain ay napansin nilang may natira pang kanin, higit pa sa inaasahan nila. Tahimik silang nagkatinginan. Ang sabi ng tindero, mahinang sabi ni Clara, "Huwag daw nating itago ang biyaya." Napabuntong hininga si Mauro. "Ibig mong sabihin, magbahagi tayo?" "Siguro iyon ang ibig niyang ipagawa," sagot ni Clara. Ngunit hindi naging madali ang desisyon. Sa kanilang kalagayan, ang bawat butil ng bigas ay mahalaga. Sa loob ng mahabang panahon, nasanay silang magtipid, mag-ipon at magtago ng pagkain para sa susunod na araw. "Paano kung bukas wala na tayong makain?" tanong ni Mauro. "Paano kung ito na ang paraan para magkaroon tayo?" balik ni Clara. Natahimik ang lalaki. Ang dalawang posibilidad ay kapwa may panganib. Mula sa gilid ay nagsalita si Lina. "Inay, kung totoo po na hindi ito nauubos, baka po hindi tayo magutom kahit magbigay tayo." Napatingin si Mauro sa anak. Sa murang edad ay tila mas malinaw pa ang kanyang pananaw. Si Tino naman ay marahang nagsabi, "Inay, pwede po ba nating bigyan si Lola Nena? Wala rin po siyang makain kanina."
Napabuntong hininga si Clara. Si Lola Nena ay isang matandang byuda na nakatira sa kabilang dulo ng baryo. Halos kasing hirap din nila at madalas ay wala ring makain. Napatingin si Clara kay Mauro. Sa kanyang mga mata ay may tanong. Handa na ba silang subukan ang sinasabi ng misteryosong tindero? Makalipas ang ilang sandali ay tumango si Mauro. Sige. Ngumiti si Clara, bagaman may halong kaba. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok at nilagyan ito ng kanin. Hindi niya nilagyan ng kaunti lamang, kundi sapat na tila para sa isang maayos na pagkain. Ito ang simula, sabi niya sa sarili. Lumabas siya ng kubo kasama si Lina, habang si Tino ay naiwan kay Mauro. Tahimik ang baryo sa oras na iyon at ang hangin ay malamig. Pagdating nila sa kubo ni Lola Nena ay marahan silang kumatok. Maya-maya ay bumukas ang pinto at sumilip ang matanda. Clara? Nagtatakang sabi nito. Ano iyon? Iniabot ni Clara ang mangkok. May dala po akong pagkain. Napatingin si Lola Nena sa mangkok at sa sumunod na sandali ay napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi na sana kayo nag-abala, nanginginig na sabi nito. Alam kong hirap din kayo. Ngumiti si Clara. May natira po sa amin. Tinanggap ng matanda ang mangkok at agad itong nagpasalamat ng paulit-ulit. Habang pauwi sina Clara at Lina ay tahimik silang naglakad. Ngunit sa loob ni Clara ay may kakaibang pakiramdam. Hindi tulad ng dati na may pangamba sa bawat pagbigay, kundi may munting ligaya. Pagbalik nila sa kubo ay agad nilang tiningnan ang kaldero. At doon ay muli silang napahinto. Ang kanin sa loob ay tila hindi nabawasan. Napaupo si Mauro at napahawak sa ulo. Hindi ito normal. Hindi nga, sagot ni Clara. Ngunit sa kabila ng takot ay may unti-unting pagkusbong ng paniniwala. Marahan niyang binulong. Baka, ito na ang biyayang sinasabi niya. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natulog ang pamilya na hindi kumakalamang sikmura at may dalang lihim na unti-unting magbabago sa kanilang kapalaran. Ngunit hindi pa nila alam na ang bawat biyayang dumarating ay may kasamang pagsubok at ang kanilang kabutihan ay malalagay sa matinding pagsubok sa mga darating na araw. Nagising si Clara kinabukasan na may kakaibang gaan sa dibdib. Hindi na niya kailangang mangamba kung may maihahain ba silang almusal sapagkat ang kalderong iniwan nila kagabi ay may laman pa ring kanin. Tahimik siyang bumangon, marahang binuksan ng takip at muling nasilayan ng mapuputing butil na tila may sariling liwanag. Sandali siyang napatigil. Hindi pa rin nababawasan, bulong niya sa sarili. Sa kanyang likuran ay nagising si Mauro. Lumapit ito at sumilip sa kaldero. Napailing siya, hindi pa rin makapaniwala. Kung hindi ko ito nakikita mismo, sabi niya, hindi ako maniniwala. Tahimik na ngumiti si Clara. Kaya nga kailangan nating mag-ingat. Hindi agad nakaunawa si Mauro. Mag-ingat? Bakit? Dahil hindi lahat ng biyaya ay dapat ipinagmamalaki, sagot niya. Lalo na kung hindi natin alam kung paano ito ibinigay. Hindi na sumagot si Mauro. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Lalo na kung may kinalaman sa kakaiba o sa biglaang pag-asenso ng isang dating mahirap. At alam niyang kung malalaman ng iba ang tungkol sa bigas, maaaring hindi iyon magdulot ng kabutihan. Habang naghahanda sila ng almusal ay nagising sina Lina at Tino. Sa unang pagkakataon, hindi na nagtanong si Tino kung may pagkain sila. Sa halip ay tumakbo siya agad sa kaldero. Inay, may kanin pa po, masiglang sabi niya. Oo anak, sagot ni Clara. At hindi tayo dapat maging sakim. Tahimik na tumango ang bata. Habang kumakain sila ay muling napansin ni Mauro ang kakaibang katangian ng bigas. Hindi lamang ito masarap at nakakabusog, kundi tila nagbibigay din ng lakas na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ang kanyang katawan, na dati madaling mapagod, ay tila may panibagong sigla.
parang mas malakas ang pakiramdam ko ngayon, sabi niya. Napatingin si Clara. Napansin ko rin. Ngunit hindi nila iyon masyadong pinansin. Mas mahalaga sa kanila ang kasalukuyan, ang katotohanang hindi sila gutom. Matapos kumain ay naghanda si Mauro upang muling maghanap ng trabaho. Ngunit bago siya umalis ay hinawakan siya ni Clara sa braso. Tandaan mo, sabi niya, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa bigas. Tumango si Mauro. Maintindihan ko. Umalis siya at naiwan si Clara kasama ang mga bata. Makalipas ang ilang oras ay may kumatok sa kanilang pinto. Clara, nariyan ka ba? Boses iyon ni Aling Pacing, isang kapitbahay na kilala sa pagiging mausisa. Napatingin si Clara sa mga bata. Tahimik lang kayo! Bulong niya bago lumapit sa pinto. Binuksan niya ito at bumungad si Aling Pacing na may bahagyang ngiti. Isang ngiting hindi mo malaman kung may kabutihan o may halong pakikialam. Magandang umaga, sabi nito. Napadaan lang ako. Magandang umaga rin po, sagot ni Clara. Hindi agad nagsalita si Aling Pacing. Sa halip ay sumilip ito sa loob ng kubo, wari may hinahanap. Napansin ko lang, sabi nito. Parang may niluluto kayo kanina, ang bango kasi. Bahagyang kinabahan si Clara, ngunit nanatili siyang kalmado. Opo, may natira lang po kagabi. Totoo ba? Tanong ni Aling Pacing na tila hindi agad kumbinsido. Akala ko ba wala na kayong makuha sa tindahan ni Aling Sean? Napangiti si Clara, pilit na tinatago ang kaba. May kaunting naipon lang po. Hindi na nagtanong pa si Aling Pacing, ngunit halatang hindi siya lubos na naniwala. Ilang sandali pa siyang nakipag-usap bago tuluyang umalis. Pagkasara ng pinto ay napabuntong hininga si Clara. Inay, mahinang sabi ni Lina, parang may duda po siya. Hindi maiiwasan, sagot ni Clara. Kaya lalo tayong dapat mag-ingat. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, ang maliit na baryo ay may sariling paraan ng pag-alam ng mga bagay. Kinahapunan, habang naglalaro si Tino sa labas, may ilang batang lumapit sa kanya. Oy Tino, sabi ng isa. Totoo ba na may masarap kayong kanin? Napakunot ang noo ng bata. Saan ninyo narinig? Nakita ka raw ni Aling Pacing na kumakain. Sagot ng isa pa. Sabi niya ang bango daw ng niluluto ninyo. Hindi agad sumagot si Tino. Naalala niya ang bilin ng ina. Hindi naman, sagot niya sa wakas. Karaniwan lang. Ngunit ang mga bata ay hindi basta naniniwala. Sa kanilang edad, ang anumang kakaiba ay agad nagiging paksa ng usapan. Talaga? Sabi ng isa, may halong pagdududa. Parang hindi naman. Tumalikod si Tino at umuwi. Ayaw na niyang palawigin pa ang usapan. Pagsapit ng gabi ay dumami ang bulong-bulungan sa baryo. May pagkain daw ang pamilya ni Mauro. Paano nangyari iyon? Wala naman silang trabaho. Baka may tinatago. Ang mga ganitong usapan ay unti-unting umabot sa tainga ng mas maraming tao. Kasama na si Aling Sion at maging si Kapitan Berto. Kinagabihan, habang nakaupo ang pamilya sa loob ng kubo, muling nag-usap sina Mauro at Clara. May narinig ako sa palengke, sabi ni Mauro. Pinag-uusapan na tayo. Napapikit si Clara. Alam ko na mangyayari iyon. Hindi magtatagal, patuloy ni Mauro. Baka puntahan na tayo ng kung sino-sino. Tahimik na tumango si Clara. Alam niyang tama ang asawa. Pero hindi natin pwedeng itigil ang pagbabahagi, sabi niya. Iyon ang bilin sa atin. Napatingin si Mauro sa kanya. Kahit na mapahamak tayo? Sandaling natahimik si Clara bago sumagot. Kung ang biyayang ito ay totoo, hindi ito ibinigay para lang iligtas tayo. Baka ibinigay ito para subukin kung hanggang saan tayo mananatiling mabuti. Napabuntong hininga si Mauro. Hindi niya alam kung saan huhugot ng lakas ang asawa upang magsalita ng ganoon, ngunit sa puso niya ay may unti-unting paggalang sa katatagan nito. Kinabukasan, habang sila'y naghahanda ng tanghalian,
may muling kumatok sa kanilang pinto. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang isa ang dumating. Sa harap ng kanilang kubo ay may ilang kapitbahay na nakatayo. May halong kuryosidad, pagdududa, at ang ilan ay may bahid ng inggit sa kanilang mga mata. Sa gitna nila ay si Aling Sion. "Clara, matigas ang boses nito. Balita namin may pagkain na kayo." Naramdaman ni Clara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang simula. Sa kanyang likuran ay tahimik na nakatayo si Mauro, handang humarap sa anumang mangyari. Sa tabi nila ay ang kanilang mga anak, na bagaman bata pa ay dama na ang bigat ng sitwasyon. At sa gitna ng lahat ng iyon ay ang lihim na kanilang tinatago, ang gintong bigas na maaaring magbigay ng pag-asa, ngunit maaari ring maging sanhi ng kanilang kapahamakan. Huminga ng malalim si Clara at humarap sa mga taong nasa labas ng kanilang bahay. Hindi pa niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang kanilang lihim. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang tunay na pagsubok ng biyaya ay nagsisimula hindi sa pagtanggap nito, kundi sa kung paano ito iingatan sa harap ng tukso, inggit at paghamak ng iba. Nakatayo si Clara sa may pintuan ng kanilang kubo, kaharap ang ilang kapitbahay na may halong pagdududa at pananabik sa kanilang mga mata. Sa gitna nila ay si Aling Sion, hawak ang maliit nitong kuwaderno, tila paalala ng utang na matagal nang nakasabit sa leeg ng kanilang pamilya. "Clara," muli nitong sabi, "wag mo na kaming paligoy-liguyin, may pagkain na raw kayo, saan galing iyon?" Tahimik si Clara sa loob ng ilang sandali. Nararamdaman niya ang tensyon sa paligid, ang mga matang nakatitig, ang mga bulong na pilit tinatago, at ang bigat ng sitwasyong unti-unting umiipit sa kanila. Sa kanyang likuran ay naroon si Mauro, nakamasid at handang sumalo kung kinakailangan. Ngunit alam niyang ang unang hakbang ay nasa kanya. "May natira lang po sa amin," sagot niya ng mahinahon. "Nagkasya lang." Napangiti si Aling Sion, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Natira?" ulit nito. "Clara, matagal na kitang kilala. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi." May ilang kapitbahay na nagbulungan. Ang iba ay tila umaasang may matutuklasan silang lihim, habang ang ilan na may tahimik lamang ngunit matalimang tingin. Lumapit si Mauro. "Aling Sion," sabi niya, "kung may sasabihin kayo, sabihin niyo na lang ng diretso." Napatingin ang matanda sa kanya. "Diretso? Sige. May naririnig akong balita na hindi kayo nagugutom nitong mga nakaraang araw, samantalang hindi kayo makabayad ng utang." Napahigpit ang kamao ni Mauro, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Hindi po ibig sabihin na may konting pagkain kami ay mayaman na kami," sagot niya. "Kung ganoon," patuloy ni Aling Sion, "magbayad na kayo." Natahimik ang lahat. Alam ni Clara na iyon ang pinupunto ng matanda. Hindi lamang ito kuryosidad. Ito ay paraan upang pilitin silang maglabas ng kung anong mayroon sila. "Wala pa po kaming pera," sagot ni Clara. "Pero may pagkain kayo," mabilis na tugon ni Aling Sion. "Hindi ba pwedeng iyon ang ipambayad?" Napatingin ang ilang kapitbahay, tila nagkaroon ng interes. "Bigas na lang ang ibayad ninyo kung iyan ang mayroon kayo," dagdag nito. Sa loob ni Clara ay may naglaban, ang takot na mawalan, at ang bilin ng misteryosong tindero na huwag itago ang biyaya. Ang biyaya ay hindi para itago, kundi para ipamahagi. Ngunit ang pagbabayad ba ng utang gamit ang bigas ay bahagi ng pagbabahagi o isang paraan upang mawala ito sa kanilang kamay? Huminga siya ng malalim. "Kung iyon po ang paraan para mabawasan ang utang namin," sabi niya, "handa kaming magbigay." Napatingin si Mauro sa kanya, bahagyang nagulat. Ngunit nakita niya ang katatagan sa mga mata ng asawa. "Magdadala ako," sabi ni Clara. Pumasok siya sa loob ng kubo at lumapit sa kaldero. Saglit siyang napatigil. Sa kanyang harapan ay ang kanin na tila hindi nauubos, isang bagay na hindi pa rin niya lubos maunawaan.
Kumuha siya ng isang lalagyan at nagsalin ng sapat na dami ng kanin. Hindi maliit, ngunit hindi rin labis. Habang ginagawa niya iyon ay may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung ngayon ito maubos? Tanong niya sa sarili. Ngunit agad niyang itinuwid ang isip. Kung ito ay tunay na biyaya, hindi ito mawawala dahil lamang sa pagbibigay. Lumabas siya at iniabot ang lalagyan kay Aling Sion. Para po sa utang namin, sabi niya. Tinanggap iyon ng matanda, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa kanyang mukha. Sinilip nito ang laman at tila napansin ang kakaibang anyo ng kanin. Maganda ang bigas ninyo, sabi nito. Karaniwan lang po, sagot ni Clara. Ngunit hindi na nagtanong si Aling Sion. Sa halip ay tumango ito at tumalikod. Babawasan ko ang utang ninyo, sabi nito bago umalis. Isa-isa ring nagalisa ng mga kapitbahay, ngunit hindi nawala ang kanilang mga tingin. May halong pagtataka, inggit at kuryosidad. Pagkasara ng pinto ay agad na paupo si Mauro. Sigurado ka ba sa ginawa mo? Tanong niya. Hindi, sagot ni Clara. Pero kailangan nating subukan. Agad silang lumapit sa kaldero. At doon, kapwa sila napatigil. Ang laman nito ay nananatiling pareho. Hindi nabawasan. Napabuntong hininga si Mauro, tila nabunutan ng tinik. Totoo nga, bulong niya. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagpahinga ay may isa pang kumatok sa kanilang pinto. Sa pagkakataong ito ay hindi kapitbahay na mausisa. Pagbukas ni Mauro ay bumungad si Kapitan Berto. Tahimik ang kanyang muka, ngunit ang mga mata ay matalim. Narinig ko, sabi nito, na may babayad na kayo. Napatingin si Mauro kay Clara. Ito na ang mas mabigat na pagsubok. Kung ang unang pagharap nila ay sa mga kapitbahay, ngayon ay haharap sila sa taong may hawak ng kanilang kinabukasan. At kung may maibabayad nga kayo, patuloy ni Kapitan Berto, gusto kong makita. Naramdaman ni Clara ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat desisyon nila mula ngayon ay may kapalit. At sa bawat pagbibigay, hindi lamang bigas ang kanilang inilalabas, kundi ang tiwala sa isang biyayang hindi pa nila lubos na uunawaan. Nakatayo sa harap ng kanilang kubo si Kapitan Berto. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng awtoridad. Sa likod niya ay tila may hangin na mas malamig kaysa karaniwan, at ang presensya niya ay sapat upang magdulot ng kaba kahit sa pinakamatapang na tao sa baryo. Tahimik na nagkatinginan sina Mauro at Clara. Alam nilang ang sandaling ito ang magtatakda kung paano uusad ang kanilang kapalaran. Kung may maibabayad nga kayo, muling sabi ni Kapitan Berto, ilabas ninyo. Hindi agad kumilos si Mauro. Sa kanyang dibdib ay naglalaban ng hiya, galit at takot. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay marahang humakbang si Clara. Maghihintay po kayo sandali, sabi niya. Pumasok siya sa loob ng kubo at sa bawat hakbang ay ramdam niya ang bigat ng desisyong gagawin. Lumapit siya sa kaldero, ang parehong kaldero na ilang beses nang nagbigay sa kanila ng himalang, hindi pa rin niya lubos maipaliwanag. Tinitigan niya ang laman nito. Kung ito ay biyaya, bulong niya sa sarili, hindi ito dapat ikatakot. Kumuha siya ng isang lalagyan at nagsalin ng kanin. Higit pa sa ibinigay niya kay Aling Sion. Hindi niya ito ginawa ng padalos-dalos. Sinukat niya ito ng may pag-iingat na parang ang bawat butil ay may bigat ng kanilang kinabukasan. Paglabas niya ay iniabot niya ang lalagyan kay Kapitan Berto. Ito po ang kaya naming ibigay sa ngayon, sabi niya. Tinanggap ng kapitan ang lalagyan at sinilip ang laman. Napansin agad nito ang kakaibang anyo ng kanin, malinis, buo ang mga butil at tila may kakaibang kinang. Hindi ito karaniwang bigas, malamig nitong sabi. Walang sumagot. Saan galing ito? Tanong nito, mas matalim na ngayon ang boses. Sa amin po, sagot ni Clara. Napangisi si Kapitan Berto. Huwag mo akong gawing hangal, kilala ko kayo.
Wala kayong ganitong klaseng bigas. Naramdaman ni Mauro ang pag-init ng kanyang dugo, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang ang anumang maling salita ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Kung hindi ninyo sasabihin, patuloy ng kapitan, ako na ang maghahanap ng sagot. Natahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Clara na hindi na lamang ito tungkol sa utang. Ang interes ni Kapitan Berto ay lumampas na sa simpleng paniningil. Ito'y nauwi na sa pagnanais na malaman at marahil ay angkinin ang lihim na mayroon sila. Kapitan, mahinahong sabi ni Clara, ang ibinigay po namin ay para sa utang. Iyon lang po ang mahalaga. Tinitigan siya ng matanda. Sa mga mata nito ay may halong pagdududa at pagnanais na masilip ang katotohanan. Hindi ako kontento sa iyan lang, sagot nito. Kung may pinagkukunan kayo ng ganitong klaseng bigas, dapat malaman ko. Bakit po? Tanong ni Mauro, hindi na napigilan ang sarili. Bahagyang ngumiti si Kapitan Berto. Dahil ako ang may hawak ng karamihan sa lupa rito at kung may kayamanang nagmumula sa baryong ito, karapatan kong malaman. Ang mga salitang iyon ay tila patalim na tumama sa puso ni Mauro. Hindi iyon simpleng pag-uusisa, iyon ay pagpapakita ng kapangyarihan. Ngunit hindi nagpatinag si Clara. Ang meron po kami, sabi niya, ay sapat lang para sa pamilya namin at sa mga nangangailangan. Wala po kaming kayamanang itinatago. Hindi agad sumagot ang kapitan. Sa halip ay marami itong ibinaba ang lalagyan ng kanin. Makinig ka, Clara, sabi nito. Hindi ako madaling maloko. Kung may tinatago kayo, mas mabuting sabihin ninyo na ngayon pa lang. Walang nagsalita. Sa likod ni Clara ay naroon sina Lina at Tino, tahimik na nakamasid. Bagaman bata pa, dama nila ang tensyon at ang panganib na maaaring dumating. Sa wakas ay tumayo ng tuwid si Kapitan Berto. Sige, sabi nito. Tatanggapin ko muna ito bilang bayad. Sandali siyang tumigil saka nagpatuloy. Pero babalik ako. At sa paraang iyon, iniwan niya ang kanilang bakuran. Ngunit hindi ang kanyang pagdududa. Pagkasara ng pinto ay tila sabay na napalabas ang hininga ng mag-anak. Hindi maganda iyon, sabi ni Mauro. Alam ko, sagot ni Clara. Lumapit sila sa kaldero, halos sabay. At muli, tulad ng dati, ang laman nito ay hindi nabawasan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang naramdaman ay hindi lamang ginhawa. May halong takot. Kung patuloy tayong magbibigay, sabi ni Mauro, lalo tayong mapapansin. Kung titigil naman tayo, sagot ni Clara, nilalabag natin ang bilin sa atin. Natahimik sila. Sa labas, ang baryo ay patuloy sa karaniwang galaw nito. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may umuusbong na usapan, hinala at inggit. Kinahapunan, habang si Mauro ay nasa labas, may ilang tao ang napansing nagtitipon malapit sa kanilang kubo. Hindi sila lumalapit ngunit tila nagmamasid. Nang bumalik si Mauro, ay nakita niya ang mga ito. Bakit sila nandyan? Tanong niya kay Clara. Hindi ko alam, sagot nito. Pero kanina pa sila dyan. Mula sa malayo ay narinig nila ang bulungan. Sigurado akong may tinatago sila. Hindi normal na may pagkain sila araw-araw. Baka may kayamanan. Ang mga salita ay unti-unting nagiging lason na kumakalat sa baryo. Kinagabihan, habang tahimik na kumakain ang pamilya, nagsalita si Lina. Inay, kung nalaman nila ang tungkol sa bigas, kukunin po ba nila ito? Napatingin si Clara sa anak. Sa tanong nito ay may halong takot na hindi niya gustong maramdaman ng bata. Hindi kong iingatan natin, sagot niya. Paano po kung pilitin nila tayo? Tanong naman ni Tino. Hindi agad nakasagot si Mauro. Sa wakas ay sinabi niya, hindi natin ibibigay ang hindi sa kanila. Tahimik na tumango si Clara.
Ngunit alam niyang hindi magiging ganon kadali ang lahat. Sa kanyang isipan ay muling sumagi ang muka ng misteryosong tindero. Ang mga mata nitong tila may alam sa hinaharap at ang mga salitang binitiwan nito. Ang kapalit ay kung paano ninyo ito gagamitin. Ngayon ay unti-unti niyang nauunawaan. Ang biyaya ay hindi lamang para sa kaginhawaan. Ito ay pagsubok. Pagsubok sa kabutihan, sa katatagan, at sa kakayahang manatiling tama kahit sa harap ng tukso at panganib. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay tahimik na nagmamasid mula sa kalangitan, napagtanto ni Clara na ang pinakamabigat na laban ay hindi laban sa gutom, kundi laban sa kasakiman ng tao. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa dati. Kahit hindi nagutom ang pamilya ni Mauro, ang kanilang puso naman ay puno ng pangamba. Ang baryo ay hindi na kasing payapa ng dati para sa kanila. Sa bawat tingin ng kapitbahay ay may tanong. Sa bawat bulungan ay may paratang. Hindi nalingid sa marami na may kakaibang nangyayari sa kanilang tahanan. Isang umaga, habang si Clara ay naghahanda ng pagkain, napansin niyang may dalawang babae na nakatayo sa labas ng kanilang bakod. Hindi sila kumakatok. Nakamasid lamang. Nang mapatingin si Clara sa kanila ay mabilis silang nag-usap at kunwaring naglalakad palayo. Napabuntong hininga siya. "Mauro," tawag niya. Lumabas ang lalaki. "Ano iyon?" "Hindi na magtatagal," sabi ni Clara. Hindi na lang sila nagtatanong, nagmamasid na sila. Tahimik na tumango si Mauro. "Nararamdaman ko rin." Sa kabila nito, hindi nila itinigil ang pagbabahagi. Araw-araw, kahit paunti-unti, nagbibigay sila sa mga tunay na nangangailangan. Kay Lola Nena, sa isang batang ulila sa kabilang sityo, at sa isang mag-inang halos wala ring makain. Sa bawat pagbibigay ay hindi nababawasan ang kanilang kanin. Ngunit kapalit nito, lalo silang napapansin. Isang hapon, habang si Mauro ay nasa labas at si Clara ay nasa loob kasama ang mga bata, may malakas na kumatok sa kanilang pinto. "Buksan ninyo." Hindi iyon boses ng karaniwang kapitbahay. Napatigil si Clara. Tumingin siya kina Lina at Tino na agad namang tumahimik. Muli ang katok, mas malakas. "Alam naming may tinatago kayo." Napahawak si Clara sa dibdib. Ang kanyang kinatatakutan ay unti-unti nang nagiging totoo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas ay naroon ang tatlong lalaki, mga kilalang tambay sa baryo na madalas sumusunod sa utos ng kung sinong may kapangyarihan. Sa kanilang mga mata ay hindi na kuryosidad ang makikita, kundi pagnanasa. "Ano po ang kailangan ninyo?" mahinahong tanong ni Clara. Hindi sumagot agad ang isa. Sa halip ay sumilip ito sa loob ng kubo. "May pagkain kayo," sabi nito. "Kaunti lang po," sagot ni Clara. "Kaunti?" Tumawa ang isa pa. "Hindi ka na magugutom sa itsura mo." Napahigpit ang kamay ni Clara, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Kung kailangan ninyo ng tulong," sabi niya, "maaari kaming magbigay." Nagkatinginan ang mga lalaki. "Magbibigay ka?" tanong ng isa. "O tatanggi ka?" Naramdaman ni Clara ang pagbabanta sa paraan ng kanilang pagsasalita. "Magbibigay ako," sagot niya. Pumasok siya sa loob at kumuha ng kanin mula sa kaldero. Habang ginagawa niya iyon ay nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa pagdududa sa bigas, kundi sa takot sa maaaring mangyari kung hindi siya sumunod. Pagbalik niya ay iniabot niya ang lalagyan. Tinanggap ito ng isa sa mga lalaki, ngunit hindi agad umalis. "Iyan lang?" tanong nito. "Sa ngayon po," sagot ni Clara. Tinitigan siya ng lalaki, saka ngumisi. "Babalik kami." At tulad ng hangin na nagdadala ng masamang balita, iniwan nila ang bakuran nang may bantang hindi kailangang sabihin ng malinaw. Pagkasara ng pinto ay agad na napaupo si Clara.
Inay! Mahinang tawag ni Lina. Lumapit ang bata at niyakap siya. Wala iyon, sabi ni Clara, pilit na pinatatatag ang sarili. Ayos lang tayo. Ngunit sa loob niya ay alam niyang hindi na ligtas ang kanilang lihim. Kinagabihan, nang makauwi si Mauro at marinig ang nangyari, napahigpit ang kanyang kamao. Hindi na ito tama, sabi niya. Hindi na ito simpleng usapan sa baryo. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Clara. Natahimik si Mauro. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang biyayang kanilang natanggap ay may kasamang panganib na hindi niya kayang labanan ng mag-isa. Babalikan ko ang tindero, sabi niya sa wakas. Napatingin si Clara. Ako ang kinausap niya. Pero ako ang kailangang gumawa ng paraan, sagot ni Mauro. Umiling si Clara. Hindi natin alam kung saan siya matatagpuan kung kailan natin gusto. Natahimik sila pareho. Maya-maya ay nagsalita si Lina. Inay, baka po gusto lang nilang kumuha dahil wala rin silang makain. Napatingin si Mauro sa anak. Hindi ganoon ang tingin ko sa kanila. Pero kung magbibigay po tayo, patuloy ni Lina, baka hindi na sila magalit. Napabuntong hininga si Mauro. Hindi lahat ng tumatanggap ay marunong makontento. Tahimik ang lahat. Mula sa gilid ay nagsalita si Tino. Inay, kung ibibigay po natin lahat, wala na tayong problema, di ba? Napatingin si Clara sa anak. Sa simpleng isip ng bata, ang pagbibigay ng lahat ay tila solusyon. Ngunit sa realidad, hindi iyon ganoon kadali. Hindi lahat ng bagay ay nalulutas sa pagbibigay lang. Mahinang sagot niya. Kailangan din nating matutong mag-ingat. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Clara. Lumabas siya ng kubo at tumingala sa langit. Ang mga bituin ay tahimik na kumikislap na para bang walang pakialam sa kaguluhang nararanasan ng mga tao sa ibaba. Kung sino ka man, bulong niya, na para bang kinakausap ang misteryosong tindero, tulungan mo kami. Hindi niya alam kung may makakarinig. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig ngunit banayad na hangin ang dumaan sa kanyang paligid. Hindi ito nakakatakot. Sa halip ay may dalang kakaibang kapanatagan. Napapikit si Clara. Sa kanyang puso ay may narinig siyang tila bulong. Hindi malinaw, ngunit sapat upang maramdaman. Ang biyaya ay hindi lamang sinusukat sa dami, kundi sa lakas ng pusong nagbabahagi. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon o totoo. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. At sa mga darating na araw, hindi lamang ang kanilang kabuhayan ang masusubok, kundi ang kanilang pagkatao. Hindi naging mapayapa ang sumunod na umaga para sa pamilya ni Mauro. Mula pa lamang sa pagsikat ng araw ay may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanilang tahanan. Parang may nagmamasid, naghihintay at handang kumilos anumang oras. Tahimik na naghanda si Clara ng pagkain. Naroon pa rin ang kanin sa kaldero, hindi nababawasan, tulad ng nakagawian na nila nitong mga nakaraang araw. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang himala ay hindi na lamang nagbibigay ng ginhawa, ito ay nagdadala na rin ng pangamba. Mauro, mahinang sabi niya, hindi na tayo pwedeng maghintay lamang. Umupo si Mauro sa tabi niya. Ano ang naiisip mo? Kailangan nating bumalik sa palengke, hanapin ang tindero. Napaisip si Mauro. Kung nandoon pa siya. Kahit wala, sagot ni Clara, kailangan nating subukan. Tumango si Mauro. Sasama ako sa iyo. Iniwan nila ang mga bata kay Lola Nena na agad namang pumayag kahit hindi na nagtanong. Marahil ay ramdam na rin nito ang bigat ng sitwasyon. Habang naglalakad sina Mauro at Clara papunta sa palengke, napansin nilang may ilang taong nakamasid sa kanila mula sa malayo. Hindi na ito kasing lihim ng dati. Halatang may interes na ang iba sa kanilang galaw. Sinusundan tayo, bulong ni Mauro.
Hayaan mo, sagot ni Clara. Bagaman ramdam niya rin ang kaba. Pagdating nila sa palengke ay diretso silang nagtungo sa dulong bahagi, malapit sa Matandang Balete, ang lugar kung saan nila unang nakita ang misteryosong tindero. Ngunit nang marating nila iyon, napahinto sila. Wala ang pwesto, walang mesa, walang bayong, walang tindero. Parang hindi ito kailanman naroon. Napalingon si Clara sa paligid, tila umaasang may makikita siyang bakas. Dito iyon, sabi niya. Sigurado ako. Tinanong natin, sabi ni Mauro. Lumapit sila sa isang matandang tinderang nagbebenta ng gulay. Aling? Tanong ni Clara. May tindero po ba rito kahapon? Iyong may dalang bigas malapit sa balete? Napakunot ang noo ng matanda. Anong tindero? Iyong may bayong ng bigas. Paglalarawan ni Clara. Umiling ang matanda. Wala akong napansing ganoon. Matagal na akong nagtitinda rito at walang bagong pwesto dyan. Napatingin sina Mauro at Clara sa isa't isa. Lumapit pa sila sa ibang tindero, ngunit iisa lamang ang sagot. Walang nakakakita, walang nakakaalam. Parang ang tindero ay isang anino lamang na naglaho sa hangin. Hindi ito normal, bulong ni Mauro. Hindi nga, sagot ni Clara. Sa sandaling iyon ay lalo nilang naramdaman na ang kanilang tinanggap ay hindi mula sa karaniwang tao. Ngunit wala silang oras upang pag-isipan pa iyon. Habang papauwi sila, ay napansin nilang mas marami na ang nakatingin sa kanila. May ilan pang tahimik na sumusunod sa kanilang likuran. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay agad silang sinalubong ni Lola Nena. May mga taong nagpunta rito kanina, sabi nito. Hinahanap kayo. Naramdaman ni Mauro ang paninikip ng kanyang dibdib. Sino? Hindi ko kilala, sagot ng matanda. Pero hindi maganda ang tingin nila. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mauro. Kailangan nating maghanda. Sa loob ng kubo ay muling nagtipon ang pamilya. Si Lina at Tino ay tahimik, ramdam ang tensyon. Inay, mahinang tanong ni Lina. Wala na po ba ang tindero? Umiling si Clara. Hindi namin siya nakita. Paano na po tayo? Tanong ni Tino. Hindi agad sumagot si Mauro. Sa wakas ay sinabi niya, gagawin natin ang tama, kahit ano pa ang mangyari. Paano po kung pilitin nila tayo? Tanong muli ni Tino. Tumingin si Mauro kay Clara, saka sa mga anak. Hindi natin ibibigay ang lihim sa maling paraan, sagot niya. Pero hindi rin tayo magdadamot sa tunay na nangangailangan. Tahimik na tumango si Clara. Ngunit bago pa sila makapag-usap pa, ay muling may malakas na kumatok sa kanilang pinto. Mas malakas kaysa dati. Hindi na ito simpleng paghingi. Ito ay parang pag-angkin. Lumapit si Mauro at binuksan ang pinto. Sa labas ay naroon si Kapitan Berto, kasama ang tatlong lalaking nakita ni Clara kahapon. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagkunwari ang kapitan. Alam kong may tinatago kayo, direkta nitong sabi. Tahimik si Mauro. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, patuloy ng kapitan. Gusto ko ang pinagkukunan ninyo ng bigas. Napatingin si Clara sa kanya. Wala po kaming tinatago, sagot niya. Ngumisi si Kapitan Berto. Talaga, kung ganon papasukin ninyo kami. Naramdaman ni Mauro ang pag-init ng kanyang dugo. Wala po kayong karapatan. May karapatan ako, putol ng kapitan. Lalo na kung may kinalaman ito sa lupa at kayamanan sa baryo ko. Hindi na naghintay ang mga kasama nito. Pumasok sila sa kubo, tila walang pakialam sa pahintulot. Napaatras sina Lina at Tino. Mabilis na lumapit si Clara sa kaldero na para bang instinct na protektahan ito. Ngunit huli na. Lumapit ang isa sa mga lalaki at binuksan ang takip at doon nila nakita. Ang kanin na tila kumikislap sa loob. Natahimik ang lahat. Ang mga mata ng mga lalaki ay napuno ng pagkamangha at kasunod nito,
pagnanasa. Iyan, bulong ng isa, hindi normal. Lumapit si Kapitan Berto at tinitigan ang laman. Sa sandaling iyon, ang kanyang muka ay nagbago. Mula sa pagdududa, naging tiyak ang kanyang interes. Sa akin na ito, malamig niyang sabi. Nanlamig ang dugo ni Clara. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang lihim ang kanilang hawak. Ito ay naging bagay na nais agawin. At sa harap ng kanilang mga mata, nagsimulang magbago ang lahat. Mula sa simpleng biyaya, tungo sa isang bagay na maaaring magdulot ng kapahamakan. Nakatutok ang lahat ng mata sa kalderong hawak ng mga kamay ng kasakiman. Sa loob nito ay ang kanin na hindi nauubos, ang himalang nagbigay buhay sa pamilya ni na Mauro. Ngunit sa sandaling iyon, ang biyaya ay tila naging tukso na sinusubok ang puso ng bawat naroroon. Sa akin na ito, muling sabi ni Kapitan Berto, mas malamig, mas tiyak. Hindi na nag-atubili ang isa sa kanyang mga tauhan. Inangat nito ang kaldero, tila isang karaniwang gamit lamang na para bang wala itong kahulugan sa iba kundi isang bagay na maaaring angkinin. Hindi! Sigaw ni Clara sabay hakbang pasulong. Ngunit hinawakan siya ni Mauro sa braso. Clara! Mahina ngunit mariin ang kanyang tinig. Alam ni Mauro na ang anumang marahas na pagtutol ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanila, lalo na sa kanilang mga anak na nanginginig na sa takot sa gilid ng kubo. Napahinto si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa kaldero. Kapitan, sabi niya, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Kung iyan po ang nais ninyo, kunin ninyo. Napatingin sa kanya si Mauro, nagulat. Ngunit sa mga mata ni Clara ay walang pagsuko, kundi isang tahimik na pananalig. Bahagyang ngumiti si Kapitan Berto. Mabuti, marunong ka palang umintindi. Lumabas ang mga lalaki sa kubo, dala ang kaldero. Sa likod nila ay ang kapitan, na tila isang hari na nakakuha ng kanyang nais. Naiwan ang pamilya sa loob, tahimik, walang imik. Niyakap ni Lina si Tino na halos umiyak na. Inay, wala na po ang bigas, nanginginig nitong sabi. Lumuhod si Clara sa harap nila at hinawakan ang kanilang mga kamay. Tandaan ninyo, sabi niya, ang biyaya ay hindi nakatali sa isang kaldero. Hindi lubos na naunawaan ng mga bata ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman nila ang kakaibang lakas sa kanyang tinig. Sa labas ng kubo, ang mga taong nakamasid ay nagbulungan. Kinuha na nila. Tapos na siguro ang swerte nila. Ngunit sa loob ng kubo, may katahimikan na hindi bunga ng kawalan, kundi ng paghihintay. Kinagabihan, walang inilabas na kanin si Clara. Sa unang pagkakataon muli, naupo ang pamilya sa sahig na walang hapunan sa harap nila. Ngunit walang nagreklamo. Walang umiyak. Si Mauro ay tahimik na nakatingin sa sahig, ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam. Hindi lamang lungkot kundi pag-unawa. Clara, sabi niya, bakit mo hinayaang kunin nila? Tumingin si Clara sa kanya. Dahil hindi iyon sa atin, sagot niya. Natahimik si Mauro. Ang ibinigay sa atin, patuloy ni Clara, ay hindi para angkinin. Kung kukunin nila iyon ng may kasakiman, hindi nila makukuha ang tunay na halaga. Hindi na sumagot si Mauro. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang tama ang asawa. Sa kabilang dako ng baryo, sa malaking bahay ni Kapitan Berto, masaya ang kapitan at ang kanyang mga tauhan. Sa wakas, sabi niya habang nakatingin sa kaldero na inilapag sa mesa. Ngayon, makikita natin kung gaano ito kahalaga. Kapitan, sabi ng isa sa kanyang tauhan, kung totoo ngang hindi ito nauubos, yayaman tayo lalo. Umisi si Kapitan Berto. Hindi lang yayaman, wala nang makakatapat sa akin sa baryong ito. Agad nilang sinubukang sumalok ng kanin mula sa kaldero. Ngunit sa sandaling iyon,
napahinto sila. Ang kanin na kanina ay kumikislap ay tila nagbago. Ang mga butil ay naging karaniwan. Maputla, walang kinang. Bakit ganito? Tanong ng isa. Sumalok sila, nagsaing at kumain. Ngunit wala itong kakaibang lasa. Hindi ito masarap. Hindi ito nakakabusog gaya ng dati. Hindi ito ang nakita ko kanina, sabi ng isa. Napakunot ang noo ni Kapitan Berto. Imposible. Muli niyang sinilip ang kaldero. Ngunit wala na ang himala. Wala na ang hiwaga. Ang natira ay isang karaniwang lalagyan na may karaniwang laman. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng bahay. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang mapatingin sila sa paligid. At sa di kalayuan, tila may isang aninong dumaan, isang anyong pamilyar, ngunit hindi malinaw. Sa kubo ni na Mauro, sa gitna ng kanilang katahimikan, si Clara ay muling lumabas at tumingala sa langit. At kung kukunin nila ito, bulong niya, nasa sayo na ang hatol. Sa likod niya, sa loob ng kubo, napansin ni Lina ang isang bagay. Inay, tawag niya. Lumapit si Clara. Atin pong kaldero? Napatingin si Clara. Sa sulok ng kubo, kung saan nila ito karaniwang inilalagay, naroon muli ang kaldero. Tahimik, puno, at sa loob nito, ang kanin ay muling kumikislap. Napaluha si Clara, hindi dahil sa saya lamang, kundi dahil sa pag-unawa. Ang biyaya ay hindi kailanman nawawala sa taong marunong gumamit nito ng tama. At ang kasakiman ay laging nauuwi sa kawalan. Sumikat ang araw sa baryo na tila walang kaalam-alam sa mga nangyari noong nakaraang gabi. Ngunit sa puso ng bawat taong nakasaksi at nakarinig ng mga pangyayari, may naiwan na hindi basta mawawala. Isang tanong, isang aral, at isang hiwagang hindi maipaliwanag. Sa kubo ni na Mauro, tahimik na nakaupo ang pamilya sa paligid ng kalderong muling nagbalik. Ang kanin sa loob nito ay kumikislap tulad ng dati, payak sa paningin, ngunit may dalang misteryong higit sa karaniwan. Walang nagsasalita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. Sa wakas ay nagsalita si Mauro. Hindi ko akalaing babalik pa ito. Tumingin si Clara sa kanya, may bahagyang ngiti. Hindi ito kailanman nawala. Napatingin si Lina sa kanilang dalawa. Inay, bakit po bumalik? Lumapit si Clara sa kaldero at marahang hinawakan ang gilid nito. Dahil hindi natin ito inangkin, sagot niya. Hindi natin ito ginamit para lamang sa sarili natin. Tahimik na nakinig si Tino, saka nagtanong, ibig sabihin po, kung kinuha natin lahat, mawawala ito? Tumango si Mauro. Oo, katulad ng nangyari kay Kapitan Berto. Sa kabilang dako ng baryo, ang malaking bahay ng kapitan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na maririnig ang kanyang malakas na boses o ang kumpiyansang tila walang makakatalo sa kanya. Sa halip, ang naroon ay isang lalaking tahimik na nakaupo sa kanyang mesa, nakatitig sa isang kalderong wala ng laman. Ilang beses niya itong sinubukang punuin. Ilang beses siyang nagsaing mula sa natitirang bigas. Ngunit wala nang kakaiba. Wala nang himala. At sa bawat subo, lalo niyang nararamdaman ang pagkukulang. Hindi sa tiyan, kundi sa puso. Bakit? Bulong niya halos hindi marinig. Ngunit walang sumagot. Ang kanyang mga tauhan ay tahimik na umalis isa-isa. Ang mga taong dati lumalapit sa kanya ay unti-unting lumayo. Ang kanyang kayamanan ay nanatili, ngunit ang kapangyarihang akala niya ay hawak niya ay tila unti-unting nawala. Dahil ang biyayang hindi pinahahalagahan ay hindi nananatili. Samantala, sa kubo ni na Mauro, nagpasya ang pamilya.
Hindi na natin ito itatago, sabi ni Clara. Napatingin si Mauro. Sigurado ka? Oo, sagot niya. Pero hindi rin natin ipagyayabang. Tutulungan natin ang mga nangangailangan, ngunit pipiliin natin kung sino ang tunay na dapat tulungan. Tumango si Mauro. Hindi lahat ng humihingi ay nangangailangan. Ang iba, gusto lang kumuha. Mula sa gilid ay nagsalita si Lina. Tutulungan po natin ang mababait. Napangiti si Clara. Hindi lang mababait, pati ang mga nangangailangan kahit hindi pa nila alam kung paano maging mabuti. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang baryo. Hindi agad, hindi sabay-sabay. Ngunit nagsimula ito sa maliliit na bagay. May isang matandang dati walang makain na ngayon ay may mainit na hapunan gabi-gabi. May isang pamilya na dati laging nag-aaway dahil sa kakulangan, na ngayon ay natutong magbahagi sa isa't isa. Hindi alam ng lahat kung saan nagmumula ang tulong. Ngunit may ilan na nakapansin na ang pamilyang dati minamaliit ay siyang tahimik na nagbibigay. Unti-unti, nagbago rin ang tingin ng mga tao. Ang mga dating mapanghamak ay naging maingat sa kanilang pananalita. Ang mga dati nagbubulungan ay nagsimulang magtanong sa sarili. At ang ilan ay natutong magpasalamat. Isang hapon, habang si Clara ay nag-iigib ng tubig, may lumapit sa kanyang babae, si Aling Pacing. Tahimik ito, hindi tulad ng dati. Clara, sabi nito, pasensya ka na. Napatingin si Clara. Para saan? Sa mga sinabi ko noon, sagot ng babae. Hindi ko naisip na may ganito kayong pinagdadaanan. Umiti si Clara. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Tumango si Aling Pacing. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Hindi agad sumagot si Clara. Ngunit sa loob niya ay may kasiyahan. Hindi dahil sa paghingi ng tawad, kundi dahil sa pagbabago. Kinagabihan, muling nagtipon ang pamilya sa kanilang kubo. Naroon ang kaldero. Naroon ang kanin. Ngunit higit sa lahat, naroon ang katahimikan na hindi na puno ng takot, kundi ng pasasalamat. Alam ninyo, sabi ni Mauro, akala ko noon ang kayamanan ay pera o lupa. Tapos po, tanong ni Tino. Ngumiti si Mauro. Hindi pala. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang magbigay kahit kulang ka. Tahimik na tumango si Lina. At ang pananatiling mabuti, dagdag ni Clara, kahit may pagkakataon kang maging sakim. Sa sandaling iyon, isang banayad na hangin ang pumasok sa kanilang kubo. Ang parehong hangin na minsan nang dumaan sa tabi ni Clara noong gabing siya'y nagdasal. Napalingon siya sa pintuan. Sa di kalayuan, malapit sa isang punong balete, tila may isang aninong nakatayo, ang anyo ng isang lalaking pamilyar. Hindi malinaw, ngunit sapat upang makilala. Ang misteryosong tindero. Hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Ngunit bago tuluyang mawala, tila ngumiti ito. Isang ngiting puno ng kasiyahan na parabang natupad ang kanyang layunin. Napapikit si Clara at marahang ngumiti. Salamat, bulong niya. At sa kanyang puso ay alam niyang ang biyayang kanilang natanggap ay hindi lamang tungkol sa bigas, kundi tungkol sa kung paano manatiling tao sa gitna ng tukso. At sa maliit na kubo sa dulo ng baryo, natutunan ng isang pamilya ang isang aral na higit pa sa kayamanan, na ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa kinang ng bagay, kundi sa kabutihang ibinibigay ng puso. Wakas.